Our guest is Walter Uzi Buenavista, who may be more popularly known for his successful business, Shawarma Shack. He and his wife Patricia started with a modest food stall at the Tutuban Center Night Market in Divisoria. Today, they have more than 750 stores. Another interesting part about the story is about Mr. Buenavista himself. In his younger days, he aspired to be a professional basketball player, but that was not in the cards, as they say, and neither was a college degree. Still, Mr. Buenavista has become a founder and CEO of a multi-awarded company which has been recognized for its rapid growth. Now in his mid-30s, he is already a role model for young Filipino entrepreneurs. As many know, micro, small, and medium enterprises are vital to the Philippine economy. They represent 99.6% of all registered firms in the country, employ more than 60% of the labor force, and account for at least 30% of the economy's total value added. Of course, the dream of every MSME owner is to scale up just like Shawarma Shack. With that, we will ask Mr. Buenavista, what does it take to grow a business in the Philippines? Mr. Buenavista, welcome to Business and Politics. Thank you for making time. Do you mind if I call you Walter? Okay lang ba? Yes, sir. Thank you po at nakapunta rin ako, na-invite niyo ako dito. Yeah. Your story is pretty interesting. Siguro magsimula tayo dun sa pinagbulan ninyo because I was watching some of the previous interviews. Talagang pinaghirapan mo yung negosyo niyo. But what I found interesting, yung beginnings mo, you didn't really prepare for it, pero you were more geared to playing professional basketball. Could you talk about that for a minute? Yung playing days mo in college? No? When I was in high school, merong league na nag-MVP ako sa isang league. This in Laguna? No? Yeah, okay. Yes. Kasi siguro pagka, bata ka pa, akala mo unstoppable ka, gano'n. Yeah. Habang tumatanda ka, nare-realize mo na hindi pala gano'n. Lahat naman siguro ng nag-try mag-basketball, ang dream niya is to become a pro. Yes, lalo parang lahat ng nanood ng NBA, he wants to be a NBA player. But when you grow up, nare-realize mo na masyado palang mahirap abutin yung mga ganong dreams. Yeah. Do you have a favorite basketball player back then? Sino bang idol mo nun? Idol ko nun si Iverson. Kasi ayun nga, hindi naman kami nagkakalayo ng height. Okay. Pero sobrang galing yun. Si Allen Iverson. Sixers. Sixers. Okay. And so, did you, when you went to college, did you get a scholarship ba sa San Sebastian, or did you try it for the team? How did you get to play in college? Nung college ako, may friend kasi yung father ko na friend nung coach doon, si Arturo Valenzuela. Okay. Ayun, tapos doon ako nag-start mag-try. Tapos payat ko pa kasi nun eh. Tapos liit ko. Sabi ng misis ko, back then ayun, nung paggaling ka kasing Laguna, parang ikaw yung pinakamatangkad. Pagdating mo ng Manila, gulat ka kasi ikaw na yung pinakamaliit. Ayun, parang ibang-iba. Tapos ayun, lumipat ako ng Adamson. Tapos 2 years, ayun, walang nangyari. Ayun, nagkaroon ako ng chance sa Emilio Aguinaldo College. I played there for a year. Ayun. Tapos ayun, pagka parang kumbaga parang papalayo ka ng papalayo dun sa sa target mo. Naisipan ko nag-stop kasi pinadala kami sa sa Emilio Aguinaldo sa Dasma. Ayun, parang kabaliktaran di ba? Parang galing ka Manila tapos pupunta kang probinsya. Ayun, nalungkot ako din. Ayun, doon ko naisip na mag-explore na ng iba. Explore na ng iba. Tapos ayun, nag-stop na ako mag-aral. Kahit may scholarship kami sa Emilio Aguinaldo. I see. Tama ba? 4 years na 4 colleges or 4 years ka nag-freshman tapos before you ended up deciding na baka a professional basketball career is not right for you. Tama ba yun? Oo, tama yun. No. So where did you yung shawarma figure in? Nung nasa
nasa Basti ka pa or nasa Emilio Aguinaldo or even younger pa? Where did you find out about shawarma na? When I was young, nakatikim ako. Parang, ayun, kasi hindi naman siya common dati. Right. Parang Nakakaliw, pag di ba? natikman mo ngayon sa isang lugar, wala ka na ulit ibang pwedeng pagbilihan. Okay. Ayun, tapos sabi, yun, hindi lang nawala sa isip ko na pagka nakakakita ko, pipilitin ko makabili ng shawarma. Ayun. Oo. Parang tama ba yung story na napanood ko minsan, I think in your other interviews, I think with Karen yata yun, pinag-iipunan mo talaga. Yeah, when I was in college. Mahilig ka na ba talaga kumain yun or talagang... Mahilig ako, gusto ko siya. Yeah. So, ayun, alam mo yung pag nag-aaral ka, sakto lang yung pera mo. Right. Typical student. Typical student. Yung, alam mo yung... pag nalaglagan ka ng barya, parang hindi ka na makakauwi. Ganun. Kasi uwian ako hanggang Laguna eh. Oh. Manila to Laguna. During that time ba, were you also working or did you, or purely allowance lang at saka scholarship ang... Allowance lang. My grandparents is helping me para sa allowance. Oo. I think I saw somewhere also, yung uncle mo ba yun, tama? Or your grandfather had a bakery? Yes. Sino ba sa kanila na? Yung grandfather ko sa mother side. Okay. Meron silang bakery, ganun. Okay. Tapos, ayun, nakikita ko kung paano nila ginagawa. Okay. Ayun. So madalas ka doon, did you work there or parang may expectation mo pag summer, bakasyon? Ayun, pag summer, pag bata ka pa kasi, di ba, yung parang lahat papakialaman mo, ganun. Parang curious ka, gusto mo matutunan. Ganun. Pero bata pa lang talaga ako, parang na ako sa pagiging entrepreneur. Na-train ako ng father ko. Kasi meron kami kasing business yung mga kinds of mani, mga ganon, kiamoy, dilis. Okay. Kasama ako pagka kumukuha sila ng stock sa Divisoria. I see. Bata, mga 3 years old ganon, na-open na ako sa ganon. Tapos pagka New Year, kumukuha kami ng mga paputok sa Bulacan. Tapos, I see. Tapos bebenta nyo? Magbebenta kami. Do you have brothers and sisters pa? Or ikaw lang ang gumagawa nito katulong ng father mo? Malaki kasi yung age gap ko doon sa mga sisters ko. I see. Kaya ako lagi yung mga sinasama niya. Ganun. Okay. Tapos, ayun, may mga time din na meron kasi kaming na-open na barbershop, tapos shoe repair shop. Ginagawa nila akong cashier at the age of 5 years old, 6 years old. Ganun. Tapos, nung una sinasamahan nila ako. Nung huli, hindi na ako sinasamahan. Parang pinapabayaan ka, alam mo na train ka na. Pinapabayaan na ako. Pati yung mga inventory, mga ganun. Tapos, nung una, parang, ba't ko pa ginagawa to? Dapat naglalaro ako eh. Parang ganun. Hindi ko naiintindihan. Tapos, after nun, di ba, pag kinuha ko na yung pera, ako pa yung papamalengkehin. Hindi ko alam na magagamit ko pala siya in the future. Ayun, kaya nagpapasamat din ako sa training na ginawa sa akin ng parents. Nakatulong pala sa'yo ulit. Na yun pala yung sa future pala magagamit ko pala. So, talk about a little bit yung time mo sa Emilio Aguinaldo Generals. Kamo, you were sent to the Dasmariñas campus kasi they have a Manila campus, diba? At saka Dasmariñas. Ano yung, you said medyo na-depress ka or parang you realized na baka you should explore something else. Could you talk about yung transition mo, paano ka maybe paano ka napunta sa business? You weren't married at the time or Hindi pa. Ayun. Were you together with your wife already? Hindi pa. Ayun, nung nag-quit kami nag-quit ako sa Emilio Aguinaldo Dasma. That time, ayun, parang na-depress ako. Siguro 6 months ako na walang labasan ng bahay. Alam mo yun, hindi ka talaga naarawan, hindi ka nakakita ng Ginawa ko lang, nanood lang ako ng movie. Lahat nga yata ng movie sa buong napanood ko na eh. Kasi parang kain, tulog, nood movie lang ginawa mo. Ganun. What year was this? Mga 2014, 2013? 2011 ba? 2010, 2011. 2010, 2011, okay.
Ayun, tapos nung parang nung that time, paglabas ko ng nakalabas ako ng bahay, parang garahe lang ganun. After more than 6 months ganun. Parang may ibang liwanag, tapos parang ewan ko, hindi ko alam kung yun yung binigay sa akin ni Lord na new start. Siguro. So malaki din pala yung gap, from the time you stopped playing at saka when you started your business 2015 yata yun, di ba? 2015. So tell me what happened with apparently did you get married or parang did you do something else? So doon nasukad ka ba sa iba? Doon nakilala yung wife ko. Okay. Tapos ayun, she handles Decades Bar sa Metro. Okay. Tapos ayun, doon din natuto rin ako na binigyan niya kasi ako ng parang nabigyan niya ako ng chance para matuto sa paghahawak ng business. Ganun. Okay. What did you do for Decades Bar na Kasi parang may problema siya sa sa cashier. Ganun, parang nananakawan. So kailangan niya ng pagkakatiwalaan Tapos ayun, doon na-train. Natuto ako mag-bartender, ganun. Oo. All around sa business, ganun. Pagka, alam mo yun, naubusan ng beer. Yung sasakyan namin, gamitin ko. Bibili ako sa mini-stop, tapos dadaling ko yung case ng Basta yun, parang natuto ako doon dahil doon. Oo. So parang napakinabangan mo rin pala yung parang naging training ground mo. And so paano tell us paano nagsimula yung sa Tutuban? How did you get started there? Nagsarado kasi yung Decades Bar. Okay. Tapos ayun, parang kami ng matagal. Naghanap kami ng business gano'n na binenta namin yung bahay namin, gano'n. Kasi in Laguna also or? No, in San Juan. Sa San Juan kami nakatira. I see, okay. Binenta namin ng wife ko yung bahay namin. Oo. Tapos, doon kami ng pangsimula. Yung puhunan nyo? Oo. Okay. Tapos, nabenta yata ng 4 million, something like that. Okay. Tapos parang papaubos yung pera. Wala pa kaming nafa-franchise. Inisip namin dapat magpa-franchise kami. Kung wapaw, ganun, or siomay. Unang, nakakatawa nga tanong nung wife ko kasi dun sa, parang Belgian waffle yata yung ipa-franchise. Ang tanong ng wife ko, hindi niya kasi gusto yung feelings, sabi niya. Okay lang ba palitan ko yung parang kumbaga hindi kami hindi ka kontento, hindi kami qualified na franchisee kasi nga parang matigas ulo nito parang hindi ka susunod sa system. Ayun. Tapos ayun, we tried nakahanap kami ng pwesto sa Tutuban Night Market kasi less lang yung capital walang security deposit, parang advance rent lang lagi yung ibabayad. Kasi pagka startup ka, alam mo yun, limited yung capital mo. Tapos ayun, we tried na magtayo ng shawarma stall kasi yun yung wala doon. Binibenta nila doon puro mga tusok-tusok, mga barbecue, isaw, mga fishball, kwek-kwek. Puro ganun, parang 10 stalls. Okay. Ganun lahat yung binibenta. Sabi nga, ito, iba yung natin dito. Tapos nung una, walang masyadong bumibili. Kasi mas mataas yung price ng product. Ganun. Kasi ang layo, di ba? Sa 10 pesos, makakakain ka na sa mga katabi namin. Sa amin, 35 to 50 yung price point. Tapos, ayun, nag-uulan pa. Parang masisira na yung stocks. Masisira na. Tapos, ayun, inisip namin, para mabalik lang yung puhunan, buy one, take one. We do it. Tapos, nung naubos agad, parang may markup pa. May natira pa? May markup pa. Kumita tayo. Ulitin kaya natin. Tapos, ayun, inulit na namin ng inulit. Hanggang makakaipon na kami ng capital for another branch. Nag-apply kami sa Victory Mall kasi ang dami naming in-applyan na
na mall. Parang hindi kami marunong ng mga requirements nila. Hindi kami marunong gumawa ng perspective ganon. Kasi nung nag-aaral pa lang ako na wala pa kasing Photoshop nun. Ang meron lang MS Paint ganon. Ginawa ko, pinicturean ko lang yung cart ng Jamaican patty. Tapos in-edit ko lang. Ayan, parang ang hirap mapa-approve ng mga perspective ganon. So funny nung pagka maalala mo yung mga